Eto na! Ipapaliwanag ko na lang para simpleng maintindihan ng mga mamamayang Pilipino na mali si Joel Chua. Ano yung sinasabi sa konstitusyon? Article 11, Section 3, Number 6. Pansinin nyo yung last sentence. Ayan! No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Klaro yan ha. Klaro ha. All the members of the Senate. Ibig sabihin, hindi nagbibigay ng kondisyon ang konstitusyon kung present ka, kung absent ka, o kung nag-participate ka. Bakit? Ang binibilang yung boboto ng conviction, hindi yung mag-a-acquit. Klaro yun? Ha? Klaro yun, Joel Chua? Ang binibilang yung boboto ng conviction. Walang pakialam yung konstitusyon kung boboto ka for acquittal dahil hindi yung binibilang. Ang binibilang yung conviction. Pag makakuha ng 2/3, ayan na, makukonvict ang Vice President at she will be perpetually disqualified to hold public office na pangarap ni Joel Chua. O yun, ha? Klaro yun? Hindi binibilang yung boboto ng acquittal. So it does not matter kung bumoto ka o hindi, ha? Kung senador ka, kasi ang binibilang yung boboto ng conviction. Klaro yun ha, Joel Chua. Alam kong hindi ka magkikipagdebate sa akin dahil siyempre nakakatakot naman talaga at nakakahiya kung matalo ka ng isang butukoy na katulad ko at isa kang abogado at congressman. Anyway, alam naman niya yan kung anong tama at mali. Alam ni Joel Chua na mali siya dyan. Kaya lang, siyempre, may mga sirkumstansya na nagpipilit sa kanya na sabihin ang mali dahil alams na. Ganito na lang, Representative Joel Chua, 3rd District of Manila. I am challenging you to a friendly debate. Wala akong ganong credentials pero kakasa ako sa isang debate tungkol sa sinasabi mo na ang dapat lang bumoto sa conviction or acquittal sa trial, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay yung mga senador lang na present at nag-participate. I will prove to you and to the Filipino people that you are wrong. Ganun na lang. Kasi puro kayo coverage ng media, ng mainstream media, kahit alam naman natin na mali yung mga sinasabi ninyo, na yung sinasabi nyo panggulo, na yung sinasabi nyo ay hindi yun ang nasa saligan batas. Ginagawa nyong tanga at bobo yung mga tao. Wag ganun, sir. I am challenging you to a debate on that topic alone. Pili ka kung saan, as long as the Filipino people can watch us in that debate. Friendly debate lang, sir. Yun lang yung topic, wala nang iba. Prove to the Filipino people that you are right. And I will prove to the Filipino people that you are wrong. Pag-usapan natin ito, kung totoong may away ang First Lady at Martin Romualdez at ang kakampi ni First Lady ay si Chis Escudero, kaya binanat-banatan si Martin noon ng Senate President siya. Ano ang role ni First Lady sa administrasyon ni Marcos? Kasi parang walang nagsasalita at nagsasabi kung gaano kalalim ang partisipasyon ng First Lady sa pagpapatakbo ni Marcos sa kanyang gobyerno. Di ba? We are hearing stories, meron tayong mga kwentong naririnig na the First Lady is really in the front of this administration. Pero walang nakakapagkumpirma kasi
parang ang nangyayari takot yung mga nasa gobyerno magsalita sa participation niya kasi hindi lang daw ito mataray, talaga namang masyado daw itong in control sa mga nangyayari sa gobyerno ni Marcos. So kung totoo ito, who is running the government? Is it the president or is it the first lady? Kasi pag pinansin mo yung sinasabi ni Mabanta, ang malapit kay Mabanta ay si First Lady. Di ba? So kung ang sinasabi ni Mabanta, si Martin Romualdez ang may mga kasalanan nitong lahat, at lumipat si Chis Escudero papunta sa administration side, ano na ang mangyayari kay Martin? Di ba? Kasi magkaaway talaga si Martin at saka si Chis Escudero. Hindi drama-drama yan. Totoo talagang away yan. Oh. Anong mangyayari? Di ba? Si Chis Escudero ba ay kakampi na ni Martin Romualdez? Si Martin Romualdez at si Lisa Marcos magkakampi na ba? At ang kawawa nito ay ang taong bayang Pilipinas dahil yung mga usapan nila hindi natin naririnig na ibebenta na pala yung ibang mga ari-arian ng Pilipinas nang hindi natin alam. Katulad ng Caliraya hydroelectric plant. Wala na pala sa atin yun. Hindi lang natin alam. So ito, mga classmates, kaya ko sinasabi ito is that let us be very critical sa mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na itong kay Mabanta. Because if we believe in him, na Martin Romualdez ang may kasalanan ng lahat ng ito, it goes to show that Martin Romualdez is doing this because meron siyang axe to grind sa mga nakaupo, which include the president. But Martin Romualdez cannot do this alone. Wala siya sa kapangyarihan na gano'n dahil hindi naman siya yung Pangulo eh. He cannot dictate the Department of Budget and Management. He cannot dictate the other agencies of government. Di ba? It should be the president, lalo na pag mga budget ang pinag-uusapan. Kaya let's be critical. Himayin natin mabuti bago tayo magbigay ng konklusyon kung sino talaga ang magkakasabwat dyan at kung sino talaga ang nakinabang sa pera ng taong bayan, dahil ang duda ko, yung mga naibigay doon sa mga kongresista, patsi-patsi lang yun. Patsi-patsi lang yun. Ang talagang malaki ang nakawat ay ang mga taong na nagplano, nag-execute at nag-utos kung paano gawin itong malaking pagnanakaw na ito. Balita ko, tanga ka.